for 7 years now. Hindi nila pa pumakot ang edad ko kay basi malata pa karon. Basta bata pa ko. Basihan ta na lang sa tsura. Sa tsura. So I'm Brother Rensol. As Cha said, ang nag-invite din sa ako lang ako yung sister. Ang upod ko sa bash, kanday Bro Flex, magdalahin na lang ko yan. Si Bro Flex, sino magit man? Wala na, si Bro Flex lang. And the rest, kumbaga, invites din sila sa mga friends manakon, sa mga friends man nila, hasta nga nag-grow kami yung sila service team. So, basta tingala ka mo kung ano yung brown natin subong. Our first topic for today, we will talk about a very beautiful topic, which is, I need assistance sa PowerPoint. Kitaon man. Kitaon, klaro. Oo. Nag-usapin. Kitaon. Sa likod. Okay. Our first talk, we will talk about God's love. Ako, before pa lang sa community, when someone said, when someone is talking about God's love, first impression ko is, plangga ko ni Lord, natagaan niya ko damo nga blessings. Plangga ko ni Lord, kaya gitagaan niya ko namin nga family. Plangga ko ni Lord, God loves me because He gave me good friends. He showered our family with blessings and graces. Namo na initially ako ang pag-intindi sa God's love, which is sakto man. And sa sininga talk, we'll go deeper. And as we go on, hopefully mabalagin natin kung ano ang tuwod ng pagpalangga ni God sa aton. Hold on to this question. What is God's love for you? What is God's love for you in your life? No? We will talk about God's love in a modern setting. Sa subong nga tinion. Pero before we go into that, let us examine first kung ano nga kalatabo sa aton sa kalibutan. What is the situation in the world today? Ano ang status ng kalibutan subong? Some of us may not know it, or some of us may not realize it. We may have a good life, but sad to say nga hindi perfect ang kalibutan subong, di ba? Mag-agree makamuguro sa ako. Damog yan sa ang ginatawag na disorder. There is serious disorder in the world today. Ang example, for short, kagamos ang kalibutan subong, di ba? Siguro pero minyo ni lately mabatian nga gambal kamo nga galala, naging galala ang kalibutan. No? Makakita ta mga bad news sa media, sa news, mamba, naging siguro nga the world is not in order. So, muna example sa mga disorder nga kalatabo subong sa kalibutan. First is we have war, poverty, then murder, and lastly, social injustice. War, although we don't have a present war sa subong, in recent memory, anong mga war nga kalatabo? Civil war sa Middle East, sa dumduman nyo pa, in-overthrow nila ilang mga leaders. Pag-declare isang war sa United States against terrorism. And right now, attention sa, although hindi pa man siya war, and hopefully hindi maging as big na maging war din, attention sa North Korea and the United States, di ba? And then poverty, living in a third world country, we are experiencing it firsthand. Poverty. Amugin isa sa pinakadako nga cause isang disorder sa bilog nga kalibutan, subong. If we come to think of it, ang mga crimes nga ginabuhat sa mga tao, subong, it all goes back because of poverty, diba? Pero it doesn't mean nga kita lang living in a third world country ang ka-experience ini. Even countries like the United States experiencing a great deal of poverty. Hindi tani siguro mabalaan mapadalman, pero we all know nga hindi tanan nga sa United States mayo ang kabuhi, di ba? Next is murder. Sino pala tanaw rat sa dati? Wala. Bro, wala sila galang tawag rat sa dati. Si bro, next na natin nga behind the scenes man. Agaw bro sa rat. If we galang tawag kita sa news, di ba? Abot sa inyo, basta, pero sa ako, do almost every day, kung hindi mapatian ang patsanay sa TV, sa pa reports, di ba? Diyan may nakita.
ang mga news din digit man nami. Iban wala man sang amo nakatalong nga reason, pero gatulok kaila, gamay nga paisay na dangat sa patsanay. And another form of murder, isa pa kitingiling nga hindi natin makita at first look is abortion. It is considered as murder. No? Kaya ang bata, wala pa kagwa, wala kitagaan chance, ginpatay na. Unfortunately, for some people, this is normal. Pero hindi ni siya sakto. Ang balance ng iban, wala pa man siya nabunag, wala pa man siya natao. Pero it is actually already a form of abortion. And then lastly, last example sa disorder is social injustice. When we say social injustice, something that is happening in this world today that is not fair. Discrimination is one. Another is racism. Unequal distribution of wealth. Nasa mga social injustice. So, amo ni sila ang mga disorder nga na-experiencehan natin subong sa bilog ng kalibutan. Also, hindi lang nag-stop diri ang disorder. We also deal with disorder on a personal level. Some examples of disorder sa personal naman niyang side is loneliness, depression, fear, and insecurity. Siguro tanan kita makarelate na rin, no? Somehow we are experiencing this on a daily basis. At on work, kaka-depress kita if kiga kita sa boss ta. Diba? Kaka-depress kita if we don't meet the expectation of our bosses, our parents sa pag-eskwela. Gusto sa mga parents ta mag-doctor kita, pero hindi natin nun. Not only physically, but also emotionally, mentally, and intellectually. Kung bakit ang mga classmate, kuya alam, gwapa, kuya mulang ko ni, insecure kita. Not knowing that this is already a cause of disorder on a personal level. And next, everyone agrees that something major is needed to correct the situation in the world. Tanan nini nga mga disorder, we agree that is a negative thing, di ba? And also we agree that there is something major that we need to do in order to stop this. Ang mga efforts naton, ang gaakto kita para matap na ang mga kagamuhan sa kalibutan. For example, in the field of medicine, the field of technology, di ba grabe ang development sa technology. One example is the development sa ultrasound. Mabalan mo na ang baby mo, anong gender niya. So, wala man na yan mo. Subong balanta na. In the field of food production, develop kita mga fertilizers, chemicals, para magdamo ang ani. Amo na example sang aton. Ang pinakalain is, in an effort to stop disorder, ang ibang nga tao, gobra sila sang ilang mga religion. Ginobra nila ng mga religion, knowing, believing in themselves nga masalbag nila ang mga tao kag matap na ang inyong mga disorder. Pero unfortunately, anong na-notice natin despite sa mga efforts ngani? Despite sa mga efforts ngani, aragyapon ang poverty. Maskin gina-develop ng food production, ganamit ang pagkaon, gadamo ang mga ani. Pero bottom line is, there's still poverty. Ang ultrasound, ang illegal drugs, di nag-start ng illegal drugs. Those drugs were made actually to help people to improve their health or tap na ang mga health disorders. Pero anong ginagabusubong ginagamit sa tao sa kalain, ginaymo nila, ginakwartahan nila. Tinga amo na yung question, tinga despite of all our efforts, it is still not working. The reason behind this is because all of this was done only based on God's wisdom. On man's wisdom. Ginobratay ni tanan gamit ang ato lang nga intellect. Amo na nga wala ga work. Wala kinasik sang tao ang wisdom ni Lord. Wala kinasik sang tao ang wisdom ni God. This is the major reason why the efforts are not working.
And God's way. What is, since wala ni work tanan nga mga efforts, gud ka pa mapakita sa self, dati anong plano ni God sa aton gid manaw. Di ba? Kaya ginobrata naman tanan, na-develop na ang mga ang technology, grabe pag-develop, grabe pagtuon sa tao, yan effort to save us from disorders. Pero question ta, what is the way of God? Does God have a plan for bringing us out of confusion and disorder? May plano ihan si Lord sa aton, si God sa aton, nga ini salvaron sa sining nga mga disorder? The answer is a big yes. May plano si Lord sa aton. First, the confusion, we have to understand, ang nakakatabo, dirisubong sa aton, is not in accordance with the plan of God. Hindi any ginbuhat sang Ginoo sa nga para halitan kita. Secondly, the ugliness and sin in the lives of people today are not in accordance with God's will. So tanan nga kalatabo nga hindi ni according sa will ni God. And then lastly, the disruption in our relationship with God is our doing and is not as God intends. Amo to nga ba kagina nga wala ga work ang tanan ng efforts ng tao, it is because sa aton man nga inubrahan kita man ang may sala. Ang plan ni God actually is evident sa Book of Creation. Ano ang Book of Creation gani? Sis Leslie, ano Book of Creation? Very good, Sis Leslie. The Book of Creation is Genesis. It is evident na sa Genesis pa lang, first book sa Bible, makita natin, nga ang plan ni God, God wanted us to have a perfect life. Amo ginaya ang plano ni God, evident sa Genesis. And then, He even created us in His own image and likeness, di ba? Ginumbra kita ni Lord in a base iya nga image kag likeness. So nga tagan niya kita base ng problema, tagan niya kita sa disorder sa kalibutan. Kay in fact, in the first place, we are made in His image and likeness. And then sa Genesis, ang bagit ni Genesis, God wants us to develop a friendly relationship with Him. Amo ginaang sa pinakadako nga plano ni Lord for us to develop a good relationship with Him. Next, kaso, ang ini nga plano ni Lord sa aton is wala ka kadayon because of what? It is because of original sin. Things did not turn out according to God's plan. Original sin entered the picture, and from then, man continued to turn against God in his ways. Ginabalan si Adam kag si Eve nga hindi pagkano ng apple. Pag-create ni Lord sa kalibutan, di ba? Perfect. Kamo nang sa Bible. Nga namin nakadaan ng lugar, wala pollution. We have our unlimited resources when it comes to food. Kung baga makapabuhi, nagkintiyatan nga tao kay galing kay pwede nakaobra ang tao sa fruit salad, pwede sila nakaobra sa vegetable salad. Kaso, gintilawan, gintilidam kag ni Eve ang apple. So muna, dira nag-start nga nabulilyaso ang plano ni God sa aton kay tungod sa original sin. We have to know nga evil exists gidya. Hindi ta na ma-deny. Ang problema ta is giving in to temptations, which is what Adam and Eve did. Nagpadala sila sa temptasyon. But still, despite of these efforts, even if God punished man, ang pagpunish niya kay Adam kay Eve, gingaan sila huya, gingaan sila ni Lord, di ba? Ang pinaka-importante diri, God did not abandon man. Maskin kapila na nagsala ang man, ara gyapon si Lord sa aton, di ba? Babalik ta sa history. Kung may throwback Thursday, may flashback Friday, kaya may send me back Sunday. Next. May send me back Sunday, taya. Ano ang mga instances nga ginulata abandon ni God? First of all, kay Adam, kay Eve, di ba? Sa nakabansag sila huya, despite of what they did, Jesus clothed them. Ipabayuan pa sila ni Lord. Itagaan pa sila sang leather clothing. Makita natin sa Bible, di ba? Second instance, fast forward gamay, si Cain and Abel. Ipatay ni Cain si Abel, di ba? Out of envy, out of jealousy, kay favorite son si Abel.
Pero despite sini, anong ginubra ni Lord? Ginplangga man sa gyapon ni Lord. God still love Cain. He put a mark on his forehead para kung kaginabala niya ang mga tao nga hindi pagpatson kung sino ang tao ang imutangan ko sang mark sa forehead. So despite nga ginpatay ni Cain si Abel, giprotektahan niya man gyapon eventually. Fast forward, pagid naton gamay. Ano pagid ang times nga nagpakasala ang tao? Noah's Ark. Di ba? Ginhambala na sila ni Lord nga may flood nga maabot. Warningan na sila, pero nagpangalipay sila gyapon. Pero despite this, tanan nga pakasala sa tao, God still made an effort to save us from our sins. Di ba? Gipadala si Noah build sang ark tapos nasalbar ang tao. Fast forward natin sa present. A present sa inyo na I'm sure in one way or another you have experienced this, and I for one is guilty of this. I've sinned a lot. I have taken the Lord for granted. I am not perfect. I'm just human. Pero despite sa unworthiness ko, despite sa mga sala ko, plangga mo gyapon ni Lord. Ginpatawad ako, ginbalik ako sa insakto nga dalan. No? Si Lord wala ka pabaya sa aton. God loves human race. God would not leave man alone to his deserved fate. Kung base lagi dyan sa ginubras ng tao, ang deserved fate na gidya glory, punish gidya ni Lord, no? Agree? Kaya kailangan mo gidya sa sala, ginubras sa tao, pero sulit-sulit na tayo ginapatawad ni Lord. Wala si Lord yung gambal nga, kundi kwa mo parte mo, mayo man. Sige ha? Why si Lord ka muna? Rather, ang ginambal ni Lord nga, dali ka di, buligan na ka, so parang tayo mo problema, kaya balik ta ka sa insakto nga dalan. No? Namin si God, amo gina ang mga manifestation of God's love from the past till the present. Okay? Okay pa? Okay pa? Bukta pa man. Next is how can God this is God's plan. It is an expression of His love. Amo to nga bako ginamot ang plano ni Lord. God does not want us to live lives of pain, poverty, or injustice, which is why in the first place He gave us a perfect world to live in, Natani. And God wants the world to be a place of peace, justice, and happiness, a place in which He would reign. So how can God's plan happen? When we look at the world around us, it seems impossible. We need God's point of view. Diba sa grabe, nakitang kagamo, dumamba, kakiguro nga doon, imposible, nakitang mag-give up na lang ta. So, imposible, nagiguro top naon ang disorder subong sa kalibutan. Pero, may ara kita maobra in order for God's plan to happen. And that is, we need God's point of view. Balikan na yung sis, balik. But, we need God's point of view. We need to accept that we cannot do it on our own. As I said earlier, we have to know that evil exists. May ginaobra si Taning. Ara si Taning, spermi, si Satan. Abi nyo offline si Taning, pero online siya. Invisible lang ang status niya. Awa na si Satan, ara lang kita. And he is also doing may mga ga-orchestrate man sa sangya grupo para gupon ang mga mayo nga tao, para gupon si God sa aton. Pero ang aton nga mobra is we just need to accept nga hindi naton kaya. Although kinanglan naton gamiton ang aton mga wisdom, we also should ask for help sa wisdom ni God. Amen? And then, ano ang solution? Ang solution natin is this guy. This guy is our hero. This guy died on the cross for us. This guy is, as he is known, is our Savior, di ba? Ano ba lang ang grabe pagplangga sa aton ni God sa aton? Despite sa pasulit-sulit naton nga mga sala, despite sa pasulit-sulit naton nga mga sins, ipadala yaman nga po na buktong yung anak sa aton para i-save lang ta sa aton. So ano ba lang ang grabe ang pagplangga ni God sa aton? Imagine it sa aton lang. I-give up mo yan ang mga bata mo para sa banor ang mga kriminal sa kalibutan, ang mga makasasala. Ito kabudlay, di ba? Pero kinubrahin natin ni God sa aton. He sent His only Son and let Him die on the cross for humankind to be saved from sin.
Right, next sis. So what do we need to do? Ano na ang kinanglan nato no brahon? Para matuman din tanan ng plano ni Lord. First is we need to simply accept Jesus as our Savior and Lord. It starts from each and every one of you guys. It starts from us. It starts from me, our brothers and sisters sa Sininga community. Hindi kita magsalig sa aton lang nga nabalan. Doon mo, siguro tao nga gambal nga tungod nga alam ko kaya ko hindi ko kinanglan ang power ni Lord. Hindi ko pa kinanglan ang power ni Jesus Christ. Pero tingin sila, solve nila na problema. Maybe temporarily but not permanent. Diba? So, ang first step is for us to open our hearts to Jesus Christ. The ultimate solution sa ating problema. And we have to know and we have to be confident that no matter what we have done, if we ask for forgiveness, God will still love us and God will continue to love us. Next is God sent Jesus His own Son. And then in Jesus we are saved and restored to our relationship with God with the fullness of life He intended. Doon ka tayo, may ng kanta ng Friend of God kagina. Wala man rin namong ginistoryahan sa music ministry pero amo ni siya ang isa sa mga pinakadako nga plano ni Lord for us to develop a friendly relationship with Him. Kag na-share makagina ni Brother Winston no, sa pagsimba niya kagapon, nga mo man na ang isa sa main points ng sharing ni Father nga for us to turn away from sin, we need to be friends with God. I-add ta si God sa aton nga life book. Okay, naging kong madumduman. Lastly, next is stop na lang. So God has done His part. It is now our move. The simple fact nga ari ka mo diri subong, nga ari ko sa tubang sa mga gwapo kag mga gwapa nga participants is because God loves us. God loves you. God kunta ni every Sunday ano ginubrata? Ara kita guro sa SM. Ara kita siguro gatulog or hangover. Or malagaw ta with friends, di ba? The simple fact, ako kapati, gig ko ambot mo kapati, kamo purpati na lang kamo kaya ako di speaker mo. ari ka mo di subong, kay langga mo ni God. And what is our response? Our response naton is, magbalik kita next Sunday, kaya next 7 Sundays, pilit tayo, ate ka na. What is our response to God? Ang i-open talang kita ng aton self, as discussed kagina. And not na magsalig lang sa aton. Stop lang na sis. Actually, ang talk proper is as pala, hindi nasig lang, no? Bitaw na mo. Before we end, I'll just share a story of one of our sisters sa Sininga community. I'll make this brief and short lang. I just want to share this because I really believe that her life is a manifestation of God's love. God's love not only sa iyang family, but also God's love for people around her. Sa iyang mga friends, sa iyang brothers and sisters. So, next. Isa lang. There. I'll just share to you the story of our sister here, who I really believe is a manifestation of God's love. Ipadala siya as instrument ni God sa aton because plangga siya ni God. Kag plangga man ni God ang mga tao sa palibot na hindi lang iya family kundi iya friends kag hasta ang mga upod niya sa community. Our sister here she lived or she was raised in a very simple family, religious and simple family. Some circumstances forced her to be a breadwinner of the family in a very early age. Right after, sa isang eskwela pa lang siya, she was forced to do summer jobs. No, damo man siguro maka-relate din sa aton. We have friends nga gawbara sa mga Jollibee, because kinahanglan niya suportaran ng iyang family. So she did it. After graduation, she became, at a very young age, she became the breadwinner of the family. Although nga hindi pa mo naka-high paying ang job, hindi pa rewarding, she always makes it a point to provide for her family, especially sa iyang parents. Parents niya is kinanglan do normal ang mga
daily medications, mga bulong sa high blood, bulong sa diabetes. Pero, although nga gamay lang niya sweldo, gina-try niya gid nga i-provide. Kay she knows that God loves her. God will provide for her. Until nag-join siya sa community, she grew in spirit kag nagdalo pagid ang iyang service kay Lord. Aside sa iyang parents, gibuligan naman ang iyang brother. He has this brother nga sa college, do medyo happy-go-lucky lang, do pangalipay lang ang opisyo, do wala dula sa tsakto nga dalan to make it short, do nadula sa tsakto nga dalan. Year after year, ina-invite niya ang iyang brother nga mag-join sa community sang SFL. Pero ang response ng brother niya is hindi siya mag-join, gusto niya ng mga lipay. Gusto niya pa yung sige lang obra, sige lang inom, sige lang barkada. Pero, ang the response of a sister, instead to be disappointed, she continued to be a guide for her brother. Wala yung gapon, ipabayaan ng brother despite nga hindi magsunod sa community. Dahil naman gapon, gina-eskwila yung manghod, ginatagaan balon everyday. Until such time, nga gin-invite niya man sa community ang iya brother. Sige-sige man ang pag-serve sa brother niya subong sa sining community. Aside from her family, she made it a point since fast forward na gamay, she was able to land a rewarding career na later on. Siguro mambal natin, the career would be enough for one to live a somewhat extravagant life. Pwede na siya kapangabuhi nga matur-tour na lang siya, mabakal siya sang salakyan. Pero na-learn niya sa community, kag nakita niya kung paano siya ginprangga ni God, kag feeling niya overflowing ang pagpalangga ni God sa iya. Therefore, she shared it with other people. Not only sa siningang community, as well as outside sa community. She was able, witness ng tanan ng mga brothers and sisters, na she helped a lot of brothers and sisters sa siningang community. And even people outside sa siningang community. Pangitaan niya, obra, she guided them into this group, into this community. For sure, can share na kitang iyang blessings. And everything of this happened not because nagapatli siya nga halin sa iya tanan. It is because she knows that she is an instrument of God's love. Para mabatsagan sang pamilya niya, kagiban nga tao, nga plangga siya ni God. And there came a very big trial sa ilang life. After she gave birth to a very adorable, a very wonderful baby boy, nag-bleeding siya. Grabe ang bleeding niya. To cut the long story short, for 3 months she stayed in the ICU. She underwent a lot of major surgeries. Almost tanan ng internal organs niya may naka-assign na doctor. It happened lang sa simple nga pag-bleeding pero nag-complicate. Pero despite of that, mapati ka mo sa hindi, although hindi na siya kapagwapa, hindi na siya kapang-makeup, hindi na siya kapanamis ang iya buhok, she still had that smile. Grabe ang iyang ang faith niya kay Lord, because she knows God loves her despite sa iyang mga sacrifices, despite sa iyang inagyan nga kung sa normal lang nga tao mabigay ka nagit bala, pero wala yan wala yan that she tanan nga tao nga nag-visit sa iya, she always smile and she is genuinely happy people visited her, kay she knows that ginabuligan siya nila financially, emotionally, spiritually through prayer. Bala niya nga kataboy ni kay bala niya nga na-share niya ang pagpalangga ni Lord sa ila tanan. We all prayed for healing for her para mag-ayos siya sa iyang ordeal. Pero this is not God's plan siguro. God gikuha siya ni Lord. Kung cut the long story short, again, kapila naging cut mo, labag yapon. Last na lang. She moved on to heaven. And at first, siguro ambal ka, wala man siya ginhil, galing ni Lord nga, paano siya naging plangga ni Lord. God's plan for her, actually ang iyang mission, since she already touched
the lives of a lot of people. She already did her part. She was an instrument of God's love. Her entire story is a manifestation of God's love. Planggagi siya ni Lord. Kagbala niya nga na-share yan na ini. Amo na nga siguro nga wala man siya ga pangasubo, ay siya kung hindi mo makita nga nabudlayan sa kay feeling niya planggagi siya ni Lord. Ang healing nga ginatag siya ni Lord is permanent. Tingin bala ang pinakamayo nga place sa aton after we fulfill our mission here on earth, di ba? Sa heaven. And that is God's plan for her. And that is a manifestation of God's love sa iyang life. She is one of the most, if not the most beautiful person I have ever known in my life. Not only physically, but inside. And she is a sister. She's the best sister one could ever have. And I'm a proud brother. I am a very proud brother. And that ends my talk. Hopefully, I have inspired you into knowing God's love sa Sininga community. And I hope, since nabatian yung story, you will come back next Sunday for more. Kaya nga, yung next speaker is manami, mga speaker. Napilitan ko actually magambat. Manami na siya mga speaker. So once again, mga gwapa, mga gwapo, I am Brother Rensol. This is God's love. Thank you guys sa pag-attend. May God be praised.